Good evening, guys. Okay, I would like to remind each and every one of us to keep our focus on Jesus. Pag alam mong mahal ka ni Kristo, regardless what is happening around us, medyo kasi parang escalated na yung mga pangyayari. And kung titignan mo rito sa YouTube, I don't think so na lahat naman ng nandito ay yung masasabi natin na pwedeng pagkunan ng tinatawag na talagang source, no? O yung talagang totoo na mga balita. I'm not saying na pero alam naman natin kalat din po ang mga fake news, no? At yung iba for the sake of views gagawa ng mga parang nakakatakot na and maging responsible po sana tayo ng mga ginagawang yan, no? Na sana yung mga babalita natin dito, sasabihin natin dito, yung pawang katotohanan lang po talaga. No, you don't have to tawag dito, you don't have to create such parang tinatawag na hypes in order to gain views or something. Lalo na po dito sa mga vlogs, Christian vlogs, let's put yung mga balita na talagang totoo, katotohanan. Sabi nga ni Jesus, you shall know the truth and the truth shall set you free. Okay, sa ngayon po kasi parang magugulat kayo sa mga balita na kung ano-ano. If you focus on Jesus, kahit natutuo pa, o yun na, no? Na parang reliable pa. Ayun, ang gusto kong sabihin kanina pa, na parang totoong reliable, may reliability. Okay, Jesus is in control. At kasi ang medyo nakakakaba po dito, yung ceasefire kasi parang wala daw nangyari. And sa halip na bumuti, parang parang escalated na. Hanggang doon lang po sasabihin ko, I don't want to go beyond dahil yung mga nakita ko, hindi ko po alam kung mapagkakatiwalaan nga ho ba natin. Ano po? At by being responsible, we really need to give the people, especially, ito naman po ay hindi po news na vlog. Ito po ay tungkol sa propesiya, yung mga nangyayari ngayon sa Middle East. Kaya bilang mga Kristiyano, we need to put the truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So if you are a Christian and believe Jesus is the only truth, kakikitaan ka rin ng pagka-truth. Alam mo yon na mababakas din sa iyo yan, no? Bilang Kristiyano. At ito, gusto ko po sabihin to, no? Ito po kasi mga nakahula na to. You don't have to put fear inside of your heart. Why? Dahil tayo rin po minsan ang gumagawa ng mga sariling multo natin. Knowing na nakasulat po yan sa Biblia, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, sa halip na matakot, you should be excited of meeting Him for the very first time sa rapture. Dahil kung talaga nag-escalate po yan, makinig po mabuti, ayan na yung nag-escalate, halimbawa talagang tumodo and all that. You know what? Sabihin na natin, todo-todo eskalasyon. Talagang we will meet Jesus anytime. Sapagkat bago dumating yung mga senyalis ng pangalawang pagparito niya, yung second coming niya, merong nireveal kay Paul na gagawin niya sa church. Ito ay ang the rapture. Pagdagit. No? So, nandun na po tayo. Kumbaga parang kumakatok na. No? Kumakatok na sa mga door natin yung rapture. Malay mo mamaya. No? Alam nyo, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng dating pastor namin na tumingin ka sa Israel, yan ang orasan ng Panginoon, sabi niya. Tumingin ka dyan. Kung ano nangyayari dyan, yan ang niya. Tama. Sinabi po niya sa amin 2010, 2011, bata pa kami ng mga mananampalataya. You know what? Yan, tama po siya. Nasabihin po niya yun, wala pa naman po mga ganyang pangyayari nung araw. Meron, pero hindi po ganyan ka-escalated. Sabi ko nga po, wala pong, sa history natin mga mananampalataya, walang katulad ngayon na nakikita natin natutupad yung mga nangyayari sa Book of Revelation katulad ng sa panahon natin ngayon, 2026 especially. Ako'y namangha. Wow, ang dami po talaga. Kulang na lang talaga mag-rapture na. Okay? Yun lang po. God bless.